why did you choose to run as mayor instead of a position at the national level? Ako maraming reasons. Naging congressman ako, naging VP ako. Nakita ko na din, parang I know myself better now. Nakita ko kung saan yung mga strength ko. Pero despite that, hindi ka agad nag-decide na mag-mayor. Pero yung circumstances dito sa lokal, parang nagkaroon ng need for change. And tingin ko perfect opportunity ito. Parang excited ako because of many things. Pero perfect opportunity siya na gawin yung mga bagay na una pinapaniwalaan. Paminsan kasi when you talk of good governance, parang napaka-abstract na concept niya for many. Marami na nagsasabi na sinusubscribe namin yan, pero parang hindi klaro kung paano siya nagtatranslate na better services for the people. So parang doon ako excited about. Gusto ko ipakita na if the systems are in place, kung yung transparency, saka accountability ayusin, kung yung constituency empowered, talaga magta-translate siya to better services. Yeah. So, parang binanggit mo, there are things that excite you about becoming the mayor of Naga. If you can identify 3 priority things na kung bago ka matapos as mayor nagawa mo, what would that be? 3 lang. I know, mahaba listahan mo. Sobrang haba ng listahan. 3 lang. Ito, hindi ko alam kung nasa order of priority siya, pero tingin ko pag-ayos ng City Hall. Pag sinabi kong pag-ayos, yung lilinisin, professionalizing the bureaucracy, ayusin yung priorities pagdating sa budget, pagdating sa spending. Kasi yung paniniwala ko talaga, again, nagtatranslate ito to better governance and nagtatranslate siya to better services for the people. Kasi pag hindi maayos yung bureaucracy, tao din yung nagsasuffer. So maraming mga mali na kailangang ayusin, maraming mga parang nakalimutan ng mga values na kailangang ipaalala. Tapos yung pagtingin talaga sa yung parang pagtingin sa government position saka sa public service na ito talaga yung instrument para magbigay ng maayos na serbisyo sa tao. Kasi parang sobrang dali lang na magsabi na ito yung priority ko. Pero pag hindi kasi maayos yung pinanggagalingan, tingin ko. So yun yung number 1 priority. Tapos number 2, siguro isasama ko yung health saka education. Ito iba siya in the sense na gusto kong ipakita na may mga bagay na doable. Halimbawa, sobrang kulela tayo pagdating sa international assessments, sa literacy, sa numeracy. Parang gusto kong magpakita ng innovativeness na mag-create ng isang modelo na magbibigay ng better outcomes, including health. Halimbawa, napakababa ng malnutrition namin dito, pero gusto kong ipakita na possible yung zero siguro hindi zero stunting kasi di ba pag after the age of 5 irreversible. Yeah. Pero parang para sa akin pag 0 to 5 dapat ma-achieve ko na wala nang stunting dito sa amin para yung generation nila ay ma-stop na yung parang cycle. Tapos yung pangatlo, environment. Considerably grabe yung economic progress sa Naga, pero hindi siya nagtatranslate to livability. Hindi siya nagtatranslate sa livability sa sustainability. So, gusto kong gawin na kasabay ng pagprogreso yung pangangalaga sa quality of life ng tao. While I was listening to you, parang nararamdaman kong lumalabas yung pagka-ekonomista mo eh. So the first one is about efficiency in governance. The second one is about human capital. And then the third one is sustainable development. So 3 things, very specific, but they're actually very broad. And I'm looking forward to seeing na these things happen in Naga, especially when you become a mayor.